Kuya Nando, may nakita akong halaman na tulad ng sinabi mo, yung ikmuhay. Mga bandang 4:00 yon ng hapon nang puntahan ako ng binatang si Kiko na nagmamadali. Halos madapa pa ito habang naglalakad sa makipot na daanan papunta sa tinitirahan kong kubo. Ingat na ingat siyang masagi ang mga tulos ng mga tanim kong herbal sa harapang bakuran. Ako nga pala si Nando, 30 anyos at isang albularyo. Ngunit may kapansanan ako. Hindi na ako nakalalakad ng maayos. Bunga ito ng minsang pakikipaglaban ko sa isang aswang na mataas ang ranggo na lumapa sa mag-ina ko. Hindi ko sila naprotektahan dahil binali ng aswang na yon ang kanan kong paa. Nalapa sila samantalang ako ay buhay dahil sa taglay kong gabay bilang isang albularyo na isinalin pa sa akin ng lolo ko. Kuya Nando, kailangan natin yung puntahan para makita mo. Mamumutol sana ako ng parte ng baging na yun pero naalala ko ang sinabi mo na hindi yung basta-basta ginagalaw at mawawalan ng bisa. Ang dami nun kuya, grabe. Doon, sa pinakamasukal na parte ng gubat, sa dulo ng baryo natin. Sigurado ka bang ikmuhay ang nakita mo, Kiko? Oo kuya, eksaktong-eksakto sa description na sinabi mo sa akin dati. Talagang mukhang ikmo siya na mukhang makabuhay din. Hindi nga ako makapaniwala na may nakita ako Ang ganda pala talaga at kakaiba pa ang amoy. Aba, kung ganun, kailangan mapuntahan ko kagad yun at makakuha tayo. Teka pala, bakit nakakita ka ng ganun? Umulan ba't kumidlat nung nakaraang gabi? Parang umulan yata kuya Sa kanina madaling araw, napansin kong parang mahamog. Bakit ba kuya, kapag umuulan at kumidlat? Mukhang pinakinggan ng Diyos ang dasal ko. Senyales kasi yun na may tutubong ikmuhay. Para bang mutya? Nako, kailangan mapuntahan natin yung kagad bago pa man matuklasan ng mga aswang. Baka unahan nila tayong sirain, bunutin o kaya patayin yun. Lalo na at malapit ng magtakip silim. Nako, tara na kung ganun kuya. Aalalayan ko na lang kayo sa paglalakad. Ay, sandali. At manghihiram pala ako ng bisikleta kina Mang Dario. Napadaan ako kanina sa kanila at nakita ko may bisikleta silang may angkasan. Iaangkas ko na lang kayo para mas mabilis tayo makarating doon. Nagmamadaling muling umalis si Kiko para hiramin ang bisikleta. Si Kiko pala ay ulila ng lubos. Nilapa rin ng mga aswang ang kanyang mga magulang. Isa siyang magsasaka na porsyentuhan. Masipag at maaasahang binata. Hindi siya kontento sa basta pagiging magsasaka lang. Nakiusap ito sa akin na gusto na rin daw nitong maging katulad ko na isang albularyo. Tinuturuan ko siya upang maging isa ring mahusay na tulad ko. Bilang kapalit, tuwing anihan ay naglalaan ito ng ilang kaban ng palay para sa akin. Depende sa dami ng ani nito. Nung una ay hindi ko yun tinatanggap. Ngunit nagpumilit siya. Dapat daw ay parehas kaming may pakinabang at hindi raw pwedeng siya lang. Bandang huli ay pumayag na rin ako. Malaking tulong din naman sa akin ang mga ibinibigay nito. Mula rin noon ay talagang itinuturo ko sa kanya lahat ng nalalaman ko. Kuya, nandito na ako. Nahiram ko na yung bisikleta, tara na. Maingat akong iniangkas ni Kiko sa bisikleta. Napaka-maasikaso niya. Pakiramdam ko nga ay tunay kaming magkapatid. Kuya, kumapit ka maigi sa akin baka mahulog ka. Huwag ka rin masyadong malikot para mas madali ako makabalanse. Madali nga kaming nakarating sa gubat. Pero siyempre ay itinabi ni Kiko ang bisikleta sa tagumparte ng gubat. Nilakad na lang namin ang banda kung saan niya nakitang tumutubo
ang ikmuhay. Nasa partingang masukal at maraming tinik. Talagang hinawi pa niya ang daraanan ko para hindi ako matinik. Todo alalay din siya sa akin. Ayan kuya oh, tingnan mo. Hindi ba ikmuhay ang mga yan? Naku, oo nga no. Ikmuhay nga ang mga to. Ang dami nga talaga. Tuwang-tuwa ako ng sandaling yon. Dahil sa wakas ay nakakita na rin ulit ako ng ikmuhay na matagal na panahon na akong naghahanap. Sasalatin ko pa lang sana ang isang dahon nito nang walang ano-ano ay naalerto kami ni Kiko. Biglang may kumaluskos hindi kalayuan sa may likuran namin. Sabay pa kaming napalingon. Ha? Mukhang may ibang tao rito kuya. Baka may sumusunod sa ating aswang. May dala ka bang pangontra kuya? Naku, nakalimutan pala nating magdala. Pero di bale. Mukhang ligtas naman tayo rito sa banda rito. Tignan mo. Mukhang dito rin talaga sadyang tumubo ang mga ikmuhay. Dahil napapalibutan pala rito ng mga halamang iniiwasan ng mga aswang. Pero teka lang. Bakit ganito ang ilang mga dahon? Bakit kuya? May problema ba? Hindi natin pwedeng kuhanin? Hindi sa ganun, Kiko. Pero parang senyalis kasi na may aswang nang nakakita nito. Tignan mo tong isang dahon, no? Nakikita mo ba? Ang parang mata. Nasaan? Hala, oo nga no. Hugis mata nga. Yan bang ibig sabihin na may aswang nang nakakita rito? Oo, Kiko. Kapag masamang tingin ang tumitig dito, ay parang dinadamdam nito at bumabakat sa dahon. Mabuti na lang talaga at dito sila tumubo. Kung sa ibang lugar to tumubo, baka binunot na to ng mga aswang. Maging alerto ka, Kiko, at magmadali tayo. Kumuha ka ng dahon ng saging na pambalot natin ng ilang tanim ng ikmuhay na itatanim natin sa bakuran ko. Ako nang bahalang bumunot dahil hindi mo alam kung paano bubunutin ng may paggalang at pagpapahalaga ang mga tanim na to. Tanging tulad kong sanay lang na albularyo ang makakabunot sa kanila ng maayos. Mabilis namang nakahanap at nakakuha ng dahon ng saging si Kiko. Tuloy, nanguha na rin siya ng ilang mga halamang iniiwasan ng mga aswang na naituro ko na sa kanya dati. Ito kuya ang dahon ng saging oh. Tuloy nanguha na rin ako ng mga to bilang proteksyon natin kung sakaling may mga aswang nga sa paligid. Kuya, kinakabahan ako kasi parang nadagdagan ng mga kaluskos eh. Dalian na natin kuya at malapit nang lumatag ang dilim. Delikado tayo rito. Kailangan makalabas kaagad tayo rito. Wala na nga kaming inaksayang oras at nagmadali na kami ni Kiko. Habang binubunot ko pa ang ilang ikmuhay ay may nararamdaman akong kakaiba sa mga ito. Parang umiinit sila. Teka, parang umiinit ang mga ikmuhay na to, Kiko ah. Kanina, malamig pa naman. Talaga kuya? Baka may ibig sabihin. Tama ka, Kiko. Sabi ko nga, parang mutsari ng mga to. Mukhang may nagbabadyang panganib na kailangan nating paghandaan. Kailangan natin maging alerto, Kiko. Maging mapagmatsyag ka. Kinakabahan na talaga ako kuya. Kanina pa dumadami ang mga kaluskos sa paligid eh. Teka, pakinggan nga ulit natin. Parang nawala naman bigla ah. Baka naman nagsipagtago na sila at inaabangan na lang tayo. Hindi, Kiko. Hindi yun ang nararamdaman ko rito sa mga ikmuhay. Hindi rito sa gubat ang panganib. Eh saan kuya? Sa pinakabaryo natin. Mukhang sasalakay sila ngayong paggabi. Dahil sa pagkakatuklas nila rito sa ikmuhay. Mukha rin hindi ako pwedeng umuwi sa bahay ngayon. At bakit naman kuya? Dahil sigurado akong mag-aabang sila sa akin doon. O kaya ay baka halugugin nila ang bahay ko. At ang malala pa ay baka sunugin. Imposible kuya. Nalimutan mo na bang tadtad ang palibot ng bakuran mo? Ng mga tanim at karamihan pa ay iniiwasan ng mga aswang. Pero parang yun ang iniuhudyat sa akin itong mga ikmuhay. Baka may ibang paraan sila. Hindi natin alam.
Kaya mabuti pa, doon na lang muna ako sa tinitiran mo, Kiko. Paano kung alam din nilang magkasangga tayo? Baka mag-abang din sila sa bahay namin, kuya. Saan kaya tayo pwedeng makituloy muna? Basta bala na. Kahit saan siguro, makikiusap na lang muna tayong makituloy. Kailangan na nating umalis. At baka may maisip pang iba ang mga aswang at pati rito ay gawan tayo ng masama. Nakakapagtaka lang na parang biglang iwas sila rito. Pero hindi tayo pwedeng magpakampante at baka patibong lang nila ang ganitong kunyari ay ligtas tayo. Grabe, kuya. Hindi ko talaga mapigilang kabahan. Tama ka sa itinuro mo sa akin dati. Iba pala talaga kapag aktwal na akong masasangkot sa pakikipaglaban sa mga aswang. Talagang mahihirapan pala tayong mag-isip ng maayos. Kaya sabi ko nga sa'yo, hindi ka pa talaga handa. Pero mabuti na rin ng ganito na may ideya ka na dahil parang aktwal mo na rin nararanasan. Mas marami ka pang matututunan kapag palagi kang nakakaharap sa mga aswang. Tama ka, kuya. O siya, tara na. Balikan na natin ang iniwan mong bisikleta. Pero laking gulat namin nang hindi na namin makita ang bisikleta kung saan namin ito banda itinago. Anak ng... Nasaan ang bisikleta? Dito lang natin iniwan yung kuya. Saan na napunta yun? Sabi ko na nga, be. May iba pang plano ang mga aswang na narito sa gubat. Malamang na sila ang tumangay ng bisikleta. Sandalit pakikiramdaman ko lang. At baka kung may ano sa paligid, susubukan kong makipag-usap sa mga halaman. Ano? Kaya mo makipag-usap sa mga halaman, kuya? Oo. At ituturo ko sa iyo yun kapag handang-handa ka na. O siya, huwag ka na munang puro tanong at kailangan kong mag-concentrate. Mataan mo ang paligid at protektahan mo ako kung sakaling may panganib. Matapos kong mag-concentrate at makausap ang mga halaman, ay agad na akong nagdilat ng mga mata at hinarap si Kiko. Nako, may ilang mga aswang pa rin daw na nag-aabang dito, Kiko. Nakikiramdam lang sila. Parang may iba pa tayong kasama rito na iniilagan nila. Hindi lang ako sigurado kung ano. Kaya alerto ka lang. Kailangan mahanap natin kung nasan banda ang kung anumang nilalang na iniilagan nila. Baka sakaling maging katulong natin. Pero kuya, malapit na tayo sa labas ha. Magmadali na lang kaya tayo. Oo nga pala. Sige, subukan natin. Pero nang hakbang pa lang sana kami, ay bigla kaming natigilan nang may kaluskus kaming narinig na papalapit sa kinaroroonan namin ni Kiko. Kaya naman ay alerto kaming napalinga sa direksyon nito. Isang matandang lalaki na pagkahaba-haba ng ubaning buhok at balbas ang humahangos papalapit sa direksyon namin. May hawak ito na itim na tungkod na tila kamagong. May nakasabit sa leeg nitong ilang tirintas ng bawang. Ang buong katawan din nito ay napupuluputan ng mga baging ng makabuhay, ikmo at kung ano-ano pang herbal na mga dahon na pamilyar din sa akin. May nakatali rin sa noo nito na may kung anong nakasulat na simbolo. Noon ko lang nakita ang matandang yon. Hula ko ay isa tong ermitanyo base sa itsura nito. Ay, kayong dalawa! Anong ginagawa niyo rito sa gubat? Delikado kayong dalawa dito. Magmadali kayo! Sumunod kayo sa akin! Pero bago pa kami makapagsalita ni Kiko, ay sinenyasan kagad kami nito na wag nang maingay pa. Sinabitan din kami nito ng tig-isang tirintas ng bawang at pinuluputan din ng ilang baging na galing sa katawan nito. Sinadya kong magdala ng mga ito ng maramihan sapagkat nakita ko kayo dati sa aking bisyon. Ano ho, bisyon? Isa kayong tagatingin ng bisyon? Tama ka, pero mamaya na tayo mag-usap. Kailangan na nating magmadali bago pa may mangyaring masama sa inyo. Pasalamat na lamang kayo at dumating ako dito. Kung hindi, ay baka kanina pa kayo sinugod ng ilang mga aswang na nagtatago lamang sa paligid. Inakay kami ng ermitanyo sa isang munting kuweba sa gilid ng gubat na noon lang din namin nakita.
Hindi namin akalain ni Kiko na may munting burol pala roon na may kuweba. Ang burol na ito ay natatakpan ng makapal na baging, ng makabuway, ikmo at kung ano-ano pang baging. Maging ang munting pasukan nito ay natatakpan din ng mga baging. Madilim sa bukana, pero habang papasok kami ay napansin naming may mga nakasinding mga sulo na nakasabit sa mga dingding ng mahabang kuweba. Pinaupo kami ng ermitanyo sa gitna kung saan may tinapyas na mga bato na nagsisilbing parang lamesa at mga upuan. Dito po kayo nakatira? Oo. Bihira lamang ako lumabas sa kuweba ko sapagkat isa akong ermitanyo. Ano ho? Ermitanyo? Bakit po kayo nag-ermitanyo? Mahabang kwento iyo. Pero buodin ko na lang. Hindi ko ito ginusto. Pero napilitan ako dahil pinagbibintangan ako ng mga tao na isa akong aswang. Ilang beses na nila akong tinangkang patayin at sunugin. Tatang, ano ho pala ang pangalan nyo? Ako po si Nando at ito naman pong binatang kasama ko ay si Kiko. Isa po siyang simpleng magsasaka at ako naman po ay isang albularyo. Alam ko, dahil nakita ko kayo sa mga bisyon ko. Teka ho, dahil po ba sa kakayahan nyo yan? Kaya kayo napagbintangan na aswang? Oo, tama ka, Nando. Inakala nilang ako ang nagtatawag ng mga aswang. Kalahi din nila ako na nagpapanggap na normal na tao. Isa pa, ay sinulsulan din sila ng isang naiinggit sa akin. Gregorio. Kaanak po pala ni Gadon. Ang isa rin pong yun ay naiinggit sa akin. Ang gusto po niya ay siya lang ang pinakamahusay na albularyo rito sa Baryo Inebro. Siya ang kauna-unahang natuwa nang may mangyaring masama sa mag-ina ko at nang maging pilantod ako. Mag-iingat kayo sa isang yon. Nasa lahi na talaga nila ang maging inggitero. Tungkol pala sa bisyong ko. Kailangan mo nang malaman ito, Nando. Ano ho ba ang bisyon nyo tungkol po sa akin? Ngunit bago ang lahat, tumayo muna si Mang Kanor at may kinuha saglit sa isang madilim na sulok ng kuweba. Pagbalik niya ay may dala na siyang isang mangkok na gawa sa bao ng nyog. Isang sandok na gawa rin sa bao. Ilang boteng may lamang kung ano-anong langis at isang puting batong parang tisa o tiyok. Heto, ipakikita ko sa iyo kung paano ang ginagawa ko para makakita ng bisyon. At yaman din lang na narito ka mismo ay mas makabubuting ulitin ko para magkaroon pa ng karagdagang makikita ko. Ibinuhos ng tig ko konti at pinaghalo ni Mang Kanor ang laman ng mga langis sa mangkok. Kada buhos ng isang langis ay may inuusal siyang orasyon na wikang hindi maintindihan. Isinenyas pa niya sa mangkok ng paikot ang hawakan ng kanyang tungkod, na noon ko lang napansin na may ukit palang hugis kidlat at isang mata. Naisip kong simbolo yun ng isang tagatingin ng bisyon. Sa gitna ng tapyas na bato na nagsisilbing lamesa na pinagsasaluhan namin ay gumuhit siya ng isang bilog sa pamamagitan ng batong tiyok. Gumuhit din siya sa gitna ng bilog ng isang mata at pinalibutan ito ng mga kidlat at mga bituin. May isinulat pa siya sa pinakailalim ng bilog na isang kataga sa titik na parang alpabetong baybayin. Makaraan ay may iniutos sa amin si Mang Kanor. Nando, Kiko, iunat ninyo ang inyong mga kamay sa ibabaw ng iginuhit kong bilog. Huwag ninyong ititiklop hanggat hindi ko sinasabi. Pipikit po ba kami? Kahit wag na. Ako na lang ang kailangan pumikit pagkat may iuusal pa akong mahaba-habang orasyon. Huwag din muna kayo magsasalita o magbubulungan
habang nag-oorasyon ako para hindi mabulabog ang espiritu ng kalikasan na pagaganahin ko. Espiritu ng kalikasan? Teka, isa rin po kayong espiritista? Hindi. Natutunan ko ang pagtatawag ng espiritu ng kalikasan sa lola ko na isang babaylan nung araw. Isa pa ito sa mga kakayahan kong labis na kinaiinggitan sa akin ni Goryo. O siya, sige na. Saka na lang ulit tayo mag-usap-usap at mag-uusal na ako ng orasyon. Pumikit na nga si Mang Kanor at umusal ng isang orasyong hindi ko maintindihan kung wikang Latin ba o Espanyol o Portugis. Nang nasa kalagitnaan na, ay napansin namin ni Kiko na biglang unti-unting gumalaw ang lamang pinaghalo-halong langis sa mangkok. Unti-unting luminaw ang langis hanggang sa magbisnulang parang bagong-bagong salamin. May manipis na puting usok ding sumisingaw mula rito at ang amoy ay parabang mabangong insenso. Nang sa wakas ay matapos ang orasyon ni Mang Kanor, ay muli itong nagdilat ng mga mata. Ang laman kagad ng mangkok ang tinignan niya. Ngayon ay pwede na ninyong ibaba ang mga kamay ninyo. Sisimulan ko ng palabasin sa langis sa mangkok ang mga bisyon ko. Kung nakikita ninyo, para ng salamin ng langis, diyan natin makikita ng malinaw ang mga magaganap sa inyong dalawa. Pumuesto kayo rito sa likuran ko para naman mas makita nyo ng maayos. Pumuesto nga kami ni Kiko sa may likurang bahagi ni Mang Kanor. Makaraan ay may sinambit na naman ang ermitanyo. O mahal na espiritu ng kalikasan, ngayon ay ipakita mo sa akin ang pilas ng hinaharap. May kinalaman sa dalawang katauang ang mga palad ngayon ay iyong namataan. Ipakita mo ang kapahamakan at panganib na sa kanilang mga buhay ay iyong nasisinagan. Walang ano-ano sa pagkamangha namin ni Kiko. Sa malasalaming langis sa mangkok ay lumitaw nga ang mga ganap. Nakita namin ang aming mga sarili. Una, ay ako na pinagkakaisang ipagtabuyan ng mga kababaryo ko. Kalaunan, ay ganun din ang nangyari kay Kiko. Sumunod, ay napaharap kami sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang panghuli, ay nakita namin si Gadon at doon na natapos. Ano pong meron, Mang Kanor? At bakit ipinakita rin po si Gadon sa bisyon? Hindi pa natin alam sa ngayon. Nakita niyo naman siguro, hindi pa kumpleto ang bisyon. May ilang mga detalye pang hindi lubusang natutukoy. Siguro ay kailangan nating makakuha ng kahit na anong bagay na galing kay Gadon para higit nating mapalalim ang bisyon tungkol sa kanya. Kayo ring dalawa, kailangan ko ng higit pang bagay na pagmamay-ari ninyo. Ang importante lang muna sa ngayon ay naipakita ko sa inyo ang mga magaganap. Nasa panganib kayong dalawa. Isa pa, bago nito ay may paunang bisyon pa akong nakita kung bakit agad ko kayong pinuntahan kanina. At yun nga, may mangyayari sanang masama sa inyo kanina. Napigilan lang dahil nakisangkot ako. Kahit ang buong baryo ay nasa panganib din. Sigurado ako ngayong gabi ay sasalakay ang mga aswang. Kung ano ang dahilan ay hindi ko pa alam. Ikaw, Nando, baka sakaling alam mo. Ipinakita ko kay Mang Kanor ang binunot naming ikmuhay bandang kaagahan. Ito po ang dahilan, Mang Kanor. Itong mga ikmuhay na ito. Alam niyo ho ba ang halamang ito? Ikmuhay? Aba, ngayon lang ako nakakita ng ganyang halaman at hindi ko alam na may ganyan pala. Kahawig ng makabuhay at ikmo. Saan mo nakuha yan? Dito lang po sa gubat. Ito po ang kailangan ko para makagawa po ako ng mabisang herbal na langis na makakatalo po sa mga aswang. Bale, isa rin po itong mutya. Napakabihira po nitong halaman na to. Humiling po ako sa itaas at ito po, pinakinggan po ko. Aba, natitiyak ko
na magiging mas mabangis pa ang mga aswang dahil riyan. Tiyak na naramdaman na nilang may ganyang halaman na tumubo rito. Ibig sabihin, ay mas lalong kailangan ninyong mag-ingat na dalawa. Malamang na kayong dalawa ang magiging pangunahin nilang punteriya. Opo, nalaman na nga po nila, tama ho kayo. Katunayan po, may bakat po rito ng masamang tingin ng aswang sa mga dahon nitong mga ikmuhay. Ito, tignan niyo po to. Matamang tinignan ni Mang Kanor ang mga dahon ng ikmuhay. Medyo parang nakuryente pa nga siya nang mahawakan ang isang dahon. Aba, sobrang talim ng pagtitig ng aswang na nakikita ko rito, Nando. Dapat yata ay iiwan mo muna sa akin ang isang ito para maisama ko sa gagawin kong pagtingin ng bisyon. Iba ang kutob ko sa masamang pagkakatingin dito. Balikan niyo na lang ako rito sa makalawa o sa ikatlong araw. Saka mag-iwan ka rin sa akin ng kahit na anong bagay na pag-aari mo, Nando. At ikaw rin, Kiko. Wala po akong nadalang kahit na ano na importante, Mang Kanor eh. Pwede po bang bukas na lang ako magdala? Naku, hindi pwedeng ipagpabukas pa. Ngayon mismo ay kailangan mag-iwan kayo. Lalo at bagong salta kayo rito sa kuweba ko. Mas malakas ang bisyon ko kung bagong pasok lang dito ang iiwanan ninyo. Itong saklay ko ho sana. Kaso, kung ito pong iiwanan ko, paano po ako makakalakad ng maayos? Alam ko na, Kuya Nando. Mang Kanor, baka pwede pong kahit munting parte na lang ng saklay ni Kuya Nando ang iwanan niya. Ako rin po ay wala rin pong kahit anong nadala eh. Baka pwedeng pumunit na lang po ako ng laylayan nitong suot kong kamisetang chino. Pwede na rin. O sige, ang mga yun na lang ang iwanan niyo sa akin. Nagagamitin ko sa pagtingin sa bagong bisyon. Saka, Tatang Kanor, paalisin niyo na po ba kami kagad dito? Gabi na ho. Delikado na po kami sa labas. Siyempre hindi. Nasa peligro kayo ngayong gabi sa kamay ng mga aswang. Maaga ko lang na sinabi na mag-iwan kayo ng gamit para hindi natin malimutan. Ang inaalala ko lang ngayon ay ang mga kababaryo ninyo. Tiyak na maraming malala pa sa kanila ngayong gabi. Naku, kailangan yatang umuwi pa rin tayo, Kuya Nando. Kailangan nating ipagtanggol at protektahan ang mga kababaryo natin. Huwag mo silang ganong alalahanin, Kiko. Nakapamudmud naman ako sa mga kababaryo natin kahit papano ng mga nagawa kong pangontrang langis laban sa mga aswang. Pero ang sabi mo sa akin dati, Kuya, hindi nga lang ganun kabagsik ang epekto nila. Pansamantala lang sabi mo para at least ay may pangontra sila, di ba? Hindi pa rin garantisado na hindi sila malalapa. Ama nga naman, Ando. Kaya lang, Kiko, kung lalabas kayo, ay kayo naman ang mas delikado. Kayo pa naman ang inaasahan ng mga kababaryo ninyo na gagawa ng mas malakas pang pangontra. Lalo ngayon, at may ikmuhay na kayo. Tama rin naman po kayo, Mang Kanor. Sa ngayon po, ay hindi natin maiiwasan ang masaklap na mangyayari ngayon sa baryo. Pero gagawin ko ang lahat pagkatapos nito para makagawa ng mas malakas at mabisang pangontra sa tulong ng mga ikmuhay na ito. Ganun talaga, Kiko. Kailangan ng konting sakripisyo, pero mas gaganti tayo sa susunod. Hindi yung isa sa panganib natin ang buhay natin, tapos ay hindi na tayo makakapaghiganti. Tandaan mo, nagsasanib puwersa tayo dahil sa iisang layunin, ang maipaghiganti ang mga mahal natin sa buhay na nilapa ng salot ng mga aswang na yan. Para sa asawa at anak ko, at para na rin sa mga magulang mo. Pero kawawa pa rin talaga ang mga kababaryo nating malalapa, Kuya. Hindi rin nila gaanong maaasahan si Kuya Gadon. Kita lang sa pag-aalbularyo ang mas inaasahan nun. Tutulong lang yun kung kikita siya. Ganun pala, ang Gadon na yon. Nasa lahi talaga nila ang kasamaan. Masama talaga ang kutob ko sa isang yon. Kaya importanteng may makuha rin kayong kahit na anong importanteng bagay na pagmamayari niya para makitaan ko siya ng bisyon at para mabalaan ko kayo tungkol sa kanya. Gawin ninyo ang lahat ng paraan para makakuha kayo kahit man lang isang gamit niya.
Kung kinakailangan yung maging tuso ay gawin ninyo. Pero minsan ay kailangan din yon kung para naman sa tamang layunin. Tama ka po, Mang Kanor. Isa pa nga po yan sa itinuro ko kay Kiko, na ang katusuan ay gamitin lamang sa mga masasama, sapagkat yun din ang pangunahin nilang kakayahan at yun lang din ang tatalo sa kanila. Kung sa mabuti ay hindi na yung kailangan. Tama. At ngayong nagtagpo-tagpo na rin tayo, ay magtulungan tayo laban sa puwersa ng mga aswang. Mang Kanor, siya rin lang po na dito rin kami magpapalipas ng gabi. Ano po kaya kung tignan na po ninyo ang bagong mga bisyon gamit ang ikmuhay, ang saklay ni Kuya Nando at ang kamiseta ko? Oo nga naman po, Mang Kanor. Ganun na lang po, para hindi na namin kailangan mag-iwan pa ng mga gamit. Kung pwede nga lang sana, ay bakit hindi ko gagawin kagad? Kung sa bagay, ay hindi ninyo alam kung paano ang proseso ko at kung ano lang ang pinapayagan ng espiritu ng kalikasan na tinatawag ko. Paano nga po ba, Mang Kanor? Kada pagkalipas ng 2 o 3 araw ko lang pwedeng matawag ang espiritu ng kalikasan. Kakatapos ko lang ngayong araw o gabi. Kaya palilipasin pa natin ang ilang araw bago ulit ako makapagsasagawa ng pagtingin ng bisyon. Pagsasabayin ko na nga ang 3 ng minsanan. Ganun po pala. Ngayon ho ay naiintindihan na po namin. Ibig sabihin din po pala ay kailangan mas maaga rin kaming makakuha ng kahit na ano mula kay Gadon para madala po namin sa inyo kagad at para mas maaga din po natin makita ang bisyon tungkol sa kanya. Tama! O siya, magpahinga na kayo at maghahanda pa ako ng panghapunan natin. Pagkatapos natin kumain, ay marami pa tayong pag-uusapan, pagkwekwentuhan at pagpaplanuhan. Nang gabing yon, matapos makapaghanda ng hapunan namin si Mang Kanor at matapos namin kumain, ay hindi kagad kami nakapagkwentuhan at nakapag-usap-usap. Paano ay dinig na dinig namin ang nangyaring pagsalakay ng mga aswang sa baryo kahit sa labas ng kuweba. Katakot-takot na sigawan at iyakan ang naganap. Anak nang, sumalakay na mga aswang! Naku, kawawa mga kababaryo natin, Kuya Nando. Sana ay konti lang ang malapa sa kanila. At sana rin walang malapa kina Tatay Pino na may-ari ng sinasaka ko. Mga salot na mga aswang talaga. Pwes, bukas na bukas din ay gagawa na kagad tayo ng malakas na herbal na langis na makatatalo sa kanila sa pamamagitan nitong mga ikmuhay. Kailangan din natin dasalan ng mga ikmuhay, Nando. Hayaan mo at babanggitin ko rin yan sa espiritu ng kalikasan ko. Baka sakali ay may maidagdag siyang maitutulong sa pag-iiganti natin. Nang gabing yon, ay hindi kami maayos na nakatulog na 3 dahil sa grabing magdamag na ingay sa pinakabaryo na kahit sa kuweba ay dinig na dinig. Nang sumapit naman ang umaga, ay maaga kaming lumabas ni Kiko para sana makauwi na at makita kung ano ang nangyari sa baryo. Paglabas pa lang namin sa kuweba, hindi pa kami gaanong nakakalayo. Matapos naming magpaalam kay Mang Kanor, ay may natuklasan kami ni Kiko na talagang nagpagulat sa amin sa kagubatan. Hala! Ano itong mga to, Kuya Nando? Tignan mo! May mga patak ng dugo sa banda rito! Nang sundan namin ang mga patak ng dugo, ay napadpad kami sa kumpol ng mabababang mga puno ng saging. Nakarinig din kami ng mahinang pag-ungol at pag-iyak. Nang hawiin namin ang mga daon, ay tumambad sa amin ang isang naghihingalong lalaki. Natadtad ng mga kalmot ang katawan at halos mawakwak na ang tiyan. Sa loob ng mga kamay nito, ang ilang bituang lumuwa na at pinipigilang tuluyang lumabas. Nakahiga ito sa madamong lapag. Islaw! Naku po, Diyos ko!
Madali ka, Kiko! Maghanap ka ng kailangan mga herbal na dahon sa paligid. Alam mo na kung ano ang mga herbal na panggamot sa malulubang sugat. Dali na! At baka maisalba pa natin siya! Sige kuya. Ang mga ikmuhay ba? Baka pwedeng yun na lang gamitin natin. Pero pinigilan kami ni Islao. Umiling-iling ito. Nahirap humugot ng hininga. Nakiusap itong magmandali na lang daw kaming pumaroon sa baryo at iligtas ang pamilya nito at baka sakali raw na buhay pa ang mga ito. Kukuha raw sana ito ng mga baging na panlaban at pantaboy sa mga aswang tulad ng nalaman daw nito mula sa akin. Pero tinambangan daw ito ng isang aswang. Napuruan daw naman ito ang aswang gamit ang dala nitong mahabang itak na napansin naming nasa tabi pala nito. Pero ito naman daw ay nagtamo ng maraming mga kalmot at wakwak sa tiyan. Itinuro pa nito kung saan banda naroon ang napatay nitong aswang. Hindi, Islaw. Hindi ka pa mamamatay. Ililigtas ka namin. Sama-sama tayong babalik sa baryo. Kiko, sige na. Maghanap ka na namang panggamot natin sa kanya. May mga dahon naman dito ng saging. Ang mga to na lang ang gagamitin kong pambigkis sa tiyan niya. Sige na, bilisan mo. Pero huli na rin pala talaga ang lahat. Dahil humugot na ng hulingan nitong hininga si Islaw. Kasabay ng huli nitong usal na ipaghiganti raw siya at ang iba pang nalapa sa baryo laban sa mga aswang. Hindi namin napigilang maiyak ni Kiko sa tagpong yun. Hindi! Mabubuhay ka pa, Kuya Islaw! Ang mga aswag na yun, pangako, uubusin namin sila! Pangako, Islaw. Gagawa kagad ako ng pinakamalakas na herbal na panlaban sa salot ng mga aswang na yun. Heto, may mga ikmuhay na kaming nahanap. Kaya humanda ang mga aswang na yun. Lintik lang ang walang ganti. Nang tuluyan ng malagot ang hininga ni Islaw, ay malungkot naming tinakpan ang bangkay niya ng mga dahon ng saging. Makaraan ay lulugo-lugo naming pinuntahan ang aswang na napatay ni Islaw. Isa itong matandang lalaki na natuhog pala ni Islaw sa tapat mismo ng puso nito. Dahil sa sikat ng araw ay unti-unti nang nalalapnos ang katawan nito. Sa galit ni Kiko sa aswang na yon ay mabilis niyang muling binalikan ang itak ni Islaw at pinagtatataga ang bangkay ng aswang. Mga salot kayo, mga aswang kayo! Ah! Ah! Mula sa araw na to, ay isa-isa namin kayong tutugisin! Ah! Ah! Halos nagtalsikan ang maitim na dugo ng aswang sa mga damit namin ni Kiko dahil sa gigil niya. Pero nang parang wala na siyang balak tumigil hanggang sa matadtad na ang katawan ng aswang, ay ako na mismo ang umawat sa kanya. Teka, tama na yan, Kiko. Tama na yan. Tama na! Tignan mo. Ang dami na nating talsik ng dugo. Ano na lang ang iisipin ng mga kababaryo natin kapag nakarating na tayo ron at nakita ang mga itsura natin? Doon na natigilan si Kiko. Oo nga pala, kuya. Pero yun, may ilog-ilugan naman sa banda ron. Mabuti pa'y maligo na muna tayo ron para mahugasan ang mga damit natin. O siya, tara na. Kailangan natin magbadali. Gusto ko nang malaman kung ano na ang kalagayan ng baryo. Maganda na rin tayo ng paliwanag natin kung sakaling tanungin tayo kung nasaan tayo noong nagdaang gabi. Baka ibang isipin nila sa atin. Saglit kaming naligo ni Kiko at kahit basa pa ang mga damit namin ay nagpunta na kami ng baryo. Nang makarating naman kami roon ay gulat na gulat kami sa itsura ng baryo. Halos parang dinaanan ng bagyo. Kiba-giba ang ilang mga kubo na halatang sinira ng mga aswang. Nag-iiyakan ng iba sa nagkalat na mga bangkay ng ilang kalalakihang halatang nagsikap na pagtulungang labanan ang mga aswang. May ilan pang bangkay na wakwak ang mga katawan at hindi tuluyang natangay ng mga aswang. Grabe naman na nangyaring to, Kuya Nando.
Sobra na ang mga aswang na yun. Talagang ibinuhos nila sa baryo ang galit nila. Nanggigigil na naman ako, kuya. Pagbabayarin ko talaga sila. Mga hayop sila. Walang ano-ano ay may isang binatilyong namataan naming tumatakbo papunta sa direksyon namin. Yun ay si Limuel, ang pamangkin sa pinsan ni Kiko. Isa itong pipi. May kung anong isinenyas ito kay Kiko. Naku, kasalukuyan daw napapunta ang grupo ni Kuya Gadon sa bahay mo, Kuya Nando. Gigibayin at susunugin daw nila ang bahay mo. Tara na, kuya, puntaan natin at baka mapigilan pa natin sila. Mabilis akong binuhat ni Kiko sa kanyang likuran at ang saklay ko ay ipinahawak namin kay Limuel. Mabilis kaming tumakbo papunta sa bahay ko. Naabutan namin doon ang ilang mga tao sa pangunguna ni Gadon na noon ay kasalukuyang sumisigaw. Mga kababaryo, gibain ninyo at sunugin ang bahay ni Nando. Sinasabi ko naman sa inyo na hindi maaasahang albularyo ang isang yon. Tingnan nyo nga, hindi siya tumulong sa ating kagabi. Wala rin siya ngayon. Ang masaklap pa ay baka kampon din ng mga aswang ang peking albularyo na yon. Kaya kasi, mas pinagkakatiwalaan nyo siya kaysa sa akin. Nasaan ang ipinangako niya sa inyo na mabisang herbal na langis daw na tatalo sa mga aswang? Wala naman kayong napala sa pangako niya, hindi ba? At talagang wala kayong mapapala sa pilantod na yon. Hindi tayo mapoprotektan ng isang lampang tulad niya. Hindi sapat, mga kababaryo, ang basta magaling lang siyang albularyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sige na, sunugin na ninyo ang bahay niya. Pati lahat ng mga sinasabi niyang mabibisang mga herbal na langis ay itapon ninyo. Wala kayong ititira. Sa puntong yun, ay napansin na rin ng ibang mga tao ang pagdating namin. Galit na susugurin sana kami ng iba. Pero sinenyasan sila ni Kiko. Teka, sandali mga kababaryo, sandali lang. Pakinggan niyo muna ang panig namin ni Kuya Nando. Huwag kayong basta-basta sa isang panig lang maniniwala. Mali na basta ninyo sundin si Kuya Nando na hindi mo na kami pinakikinggan. Aha! At sa pilantod na yun ka pumapanig, ha, bata? Hindi ko ba alam na tinuruan ka na rin niya ng mga kababalaghang alam niya bilang peking albularyo? Isa kang hangal na nagpapauto sa kanya dahil sa kaban-kaban na ibinibigay mo sa kanya bilang kabayaran. Ginagatasan ka lang ng pilantod na yan. Tumigil ka, Kuya Gadon, sa mga pinagsasabi mo. Alam ng mga tao na magaling talagang albularyo si Kuya Nando. Di hamak na mas marami siyang napapagaling kaysa sayo. Saka hindi ko ba alam na naiinggit ka lang sa kanya? Kaya sinisiraan mo siya ngayon sa mga kababaryo natin. Gusto mo lang soloyin ang pagiging albularyo para ikaw lang ang mas makinabang sa pera ng mga kababaryo ko. Abat, kinakalaban mo talaga akong inutil ka, no? Hindi mo alam kung ano-ano pa ang mga kaya kong gawin bilang isang albularyo. Marunong din ako ng itim na mahika. Baka gusto mong gamitin ko yun laban sa inyong dalawa. Ano? Papalag ka pa? Papalag pa kayo? Subukan mo. Hindi kami natatakot sa ni Kuya Nando. Kahit yung sinasabi mong itim na mahika ay alam din ni Kuya Nando. At marami pa siyang ibang alam na hindi mo nalalaman. Huwag mo kaming subukan at hindi ka namin aatrasan. Mga kababaryo, narinig niyo ba yun? Sige na, sugurin niyo na mga yan. Kayo na mismong nakarinig buhat sa bibig ng sisiw na batang yan. Marami pa raw silang nalalaman na hindi natin alam. Ibig lang sabihin ay kampi sila sa mga aswang. Nakita niyo naman, wala siya kagabi at ngayon lang dumating. Malamang nagaling pa sila sa kuta ng mga aswang at kunwaring pupunta rito para tignan ang mga ganap. Huwag kayong matakot, mga kababaryo. Sugurin sila at patayin! Ngunit naging hati ang mga tao. Atat kaming sugurin ng iba, pero pinipigilan naman sila ng iba, lalo na ang ilang kaanak ni Kiko. Maya-maya pa ay pinayapa ni Kiko ang mga tao sa pamamagitan ng isang senyas ng kamay. Ganito na lang po, mga kababaryo ko. Daanin po natin sa pagsubukan lahat para makita natin
kung sino po talaga nagsasabi ng totoo sa araw na to. Kung kami ba ni Kuya Nando o ang inggiterong Kuya Gadon na yan. Ang mga gustong kumampi kay Kuya Gadon ay sumama sa kanya. At ang mga gustong kumampi sa amin ay sumama sa amin. Lahat ng papanig kay Kuya Gadon ay sa kanya lang aasa ng tulong kapag muling sumalakay ang mga aswang. Lahat naman ng papanig sa amin ay kami ang magtatanggol sa inyo. Aba, matindi ah. Pwes payag ako dyan. At sa palagay niyo ba, ay maraming papanig sa isang albularyong lampa at pilantod na kapag sumalakay ang mga aswang, ay wala at hindi maaasahan. Ang kapal din ng pagmumukha niyo ah. Mga kababaryo, sa akin na kayo pumanig lahat. Sinasabi ko sa inyo, wala kayong mahihita sa mga yan. Mura nga maningil at libre pa kung minsan, pero yung pala ay mga kampon din ng mga aswang. Matakot na kayo ngayon pa lang. Baka nga yung mga natangay ng aswang kagabi ay mga kunwaring napagaling niya rate. Pero yung pala, napahira niya ng laway ng aswang, kaya madaling na target ng mga aswang. Walang katotohanan yan, Kuya Gadon. Walang basihan yung mga ibinibintang mo. Mga kababaryo, maging matalino sana kayo sa pagpili sa pagitan namin at ng bintangerong yan. Bintangero mo mukha mo, Kiko Matching. Ngayon pa lang, ay nakakasiguro na akong walang galong papanig sa inyo. Sasagutin pa sana ulit ni Kiko si Gadon, pero pinigilan ko na siya. Huwag mo nang sagutin ang gagong yan, Kiko. Hayaan mong ako naman na magsalita para sa mga kababaryo natin. Ibaba mo na ako at ibigay niyo sa akin ang saklay ko. Sinunod naman ako ni Kiko. Makaraan ay hinarap ko ang mga kababaryo naming nagtitipon. Mga kababaryo ko, makinig muna kayo sa akin bago kayo pumanig alin man sa aming dalawa ni Gadon. Ayoko man sanang papiliin pa kayo, pero hinihiling ng pagkakataon eh. Alam ko may sarili kayong mga pagpapasya at paghatol sa mga kaganapan at sa pagitan namin ni Gadon. Alam kong batid nyo rin na ako at ang pamilya ko ay naging biktima rin ng mga aswang. At ito rin ang dahilan kung bakit ako naging pinantod at lampa na gaya ng ipinagdidiinan ni Gadon. Bakit? Lampa ka naman talaga kahit nun pa. Kahit magtalumpati ka pa ngayon, hindi mo makukuha ang loob ng lahat ng kababaryo natin. Asa ka pa. Pero hindi ko nalang pinansin ang biglang pagsabat na yon ni Gadon. Ipinagpatuloy ko lang ang aking pagsasalita. Alam ng mga nakatatanda sa atin ang kasaysayan ng angkan ko. Walang aswang sa linya namin. Malabo yun. At lalong hindi ako kakampi sa mga aswang. Alam niyo rin gustong gusto kong magiganti sa mga aswang. At ang pangako ko sa inyo ay tutuparin ko. Sa nangyari kagabi, ikinalulungkot ko na hindi kami nakatulong ni Kiko. Kami ring dalawa ay nanganib ang buhay dun sa gubat sa pagganap ng ipinangako ko sa inyong mutyang herbal na magagamit ko sa paggawa na makatatalo sa mga aswang. At biglang sumingit si Kiko sa pagsasalita ko. Mga kababaryo, nahanap na namin ang mutyang herbal. Sirenyasan ko si Kiko na tumahimik at binulungan ko siya saglit. Huwag mo munang banggitin, Kiko. Hindi na dapat malaman pa ni Gadon yan at baka mamaya pag-ingitan niya ang nahanap natin. Hayaan mo siyang walang alam. Yun ang alas natin sa kanya. Mga kababaryo ko, hindi na namin kayo hihikayatin pa ni Kuya Nando na pumalig sa amin. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. May alas kaming tinatago. Kung ano yon, ay ang mga papanig lang sa amin ang makikinabang. Alas? May alas-alas pa kayo nalalaman ha? Alas din yung peke. Huwag kayong maniniwala sa kanila mga kababaryo. Paano kung wala naman talaga? Yan ang hirap sa kanila dalawa eh. Mangangako na naman, pero sa batuta pa rin pala mapupunta. Sige, kung mga bobo kayo, pumanig kayo sa kanila.
Sinasabi ko sa inyo, nasa huli ang pagsisisi sa mga papanig sa kanila. Saka pwede ba, Nando? Huwag ka nang mahaba pa ang sinasabi. Ang mabuti pa ay simulan na nating hatiin ang baryo kung sino ang papanig sa iyo at sa akin. At binalingan na nga ni Gadon ang mga kababaryo namin. Mga kababaryo, yung mga panig sa akin ay pumarito sa grupo ko. Yung mga wala namang utak na gustong pumanig sa dalawang lampa na yan, pues, lumayas kayo sa harap ko. Huwag na huwag kayong magkakamaling lumapit o lumipat-lipat sa amin pagdating ng araw. At talagang hindi ko kayo kikilalanin. At talagang naglabas pa ng listahan si Gadon at pinalista ang mga kababaryo naming nagsipagpanig sa kanya at may kung ano-ano pang ibang sinabi para takutin ang mga taga-Inebro. Maraming pumanig kay Gadon at kaunti lang ang pumanig sa amin. Karamihan pa ay mga kaanak ni Kiko. Nang makita nga ni Gadon na kakaunti lang ang bilang namin, ay pinagtawanan at kinutya na naman kami. Ang saklap naman ang kapalaran nyo, Nando. Mukhang sa susunod na pagsalakay ng mga aswang, ay kayo na ang mamamaalam sa mundo. Nakitawa naman kay Gadon ang mga pumanig sa kanya, dahilan para mainis ang mga pumanig sa amin na kakaunti. Ngayon mga kababaryo kong panig sa akin, gusto ko lang sabihin sa inyo na lahat ng nakaristalito, oras na nakipagmabutihan kayo sa panig ng mga ulupong na yan, ay hindi ko na muling tatanggapin. Kapag lumapit ulit sa akin, subukan nyo lang at talagang ipapain ko kayo sa mga aswang. Nag-react doon si Kiko. Namumula ang kanyang muka dahil sa pinipigil na galit. Aba, ang sama talaga. Narinig niyo yun mga kakampi namin? Kami ni Kuya Nando ay hindi ganon. Di ba Kuya Nando? Hinarap ko naman ang lahat ng pumanig kay Gadon. Mga kababaryo na pumanig kay Gadon, wala po akong hinanakit sa inyo sa hindi nyo pagpanig sa amin. Gusto ko rin sabihin sa inyo na malaya kayong makakalipat sa amin nang wala kayong aalalahaning sama ng loob. Hindi tulad kay Gadon. Maluwag at taus-puso namin kayong tatanggapin at wala ng paninisi pa. Sa sinabi kong yun ay may ilan kagad na humiwalay sa grupo ni Gadon at lumipat sa panig namin. Aba! Matang-agan yung mga traidor kayo ah! Pues, magsisisi kayo lumipat kayo sa kanila. Makikita nyo, inuulit ko, wala kayong mapapala sa mga lampang yan! Mukha mo, Gadon! Ngayon, makakaalis na kayo sa bakuran ng bahay ni Kuya Nando at sisimulan na namin ang magkawang gawa. Kay Raming dapat ayusin sa paligid at kay Raming dapat tulungan. Wala tayong mawapala sa patuloy na pakikipagbalitaktakan sa isa't isa. Tama yun. Ngayon, ay umpisa ng patunayan natin sa isa't isa kung sino mas ulirang albularyo rito sa baryo. Patunayan mo ang mga inaangking mong halaga mo at binabalaan kita. Huwag na huwag mong magamit-gamit ang kaalaman mo sa itim na mahika. Kung ayaw mong gamitin ko rin sa'yo ang matagal ko nang tinatago. Ganun ah. Pues, tignan natin kung ano ang panama mo sa akin. Sa akin ang trono bilang pinakamagaling at pinakamakapangyarihang albularyo rito sa Inebro. Humanda ka nang humalik sa paa ko, pilantod, pagdating ng araw. Sigurado yun. Anak ng, alam mo Kuya Gadon, ay Gadon na lang pala dahil hindi ka naman kagalang-galang. Alam mo Gadon, kahit ingrown mo pa, ay handang halikan ni Kuya Nando kung mapapatunayan mong mas mahusay ka talaga sa kanya. At sana, kapag ikaw naman ang napahiya sa huli, makaya mo ring halikan ang ingrown niya. At tapang na tao ah. Kahit 10 ingrown pa niya ay handa akong halikan kung talagang kaya niyang lampasan ang husay ko. Ngayon pa nga lang sa dami na mas pumanig sa akin ay talo na kayo. Libre lang umasa. Pweh! Aba, at may padura-dura pa ang anak ng tokwan to ah.
Pigilan mo ako, Kuya Nando. At pupulbusin ko talaga ang gado na yan. Pigilan mo ako, Kuya. Dali, pigilan mo ako. Ngunit sa halip na pigilan ko siya, ay pinatikim ko siya ng isang batok dahil hindi ko malaman kung seryoso ba talagang galit o nagpapatawa lang siya. Loko, yan ang bagay sa'yo. Kung hayaan mo na lang kasi siyang dumakdak. Tandaan mo, ang latang walang laman ay sadyang maingay. At ang madali namang magpadala sa emosyon ay walang ipinagkaiba sa latang walang laman. Ayusin mo ang kahinaan mong yan, Kiko. Senyalis siya ng pagiging padalos-dalos. Ayokong may padalos-dalos sa panig ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Aray ko naman, Kuya. Ang lakas mo naman mambatok. Kabay mo parang bato eh. Oo, natatandaan ko po yan. Nakakainis lang kasi ang gadon na yun eh. Sarap pilipitin ang leeg. Ay siya nga pala, Kuya. May naalala lang ako. Kailangan palang may makuha tayong kahit na anong gamit ng gano'n na yun na kailangan nating ibigay kay Mang Kanor. Pagkasabi nun ni Kiko, ay biglang may isang lumapit sa panig namin, ang nagtaas ng kamay. May bagay itong ipinakita sa amin na galing kay Gadon. Namimilog ang mga mata na agad yung kinuha ni Kiko at iniabot sa akin. Sa wakas, may nakuha kagad tayo, Kuya. Kailangan maiatid kagad natin to kay Mang Kanor. Kailangan maunahan natin si Gadon. O siya, mabuti pa. Iatid mo na kagad yan ngayon din para maisabay sa mga iniwan natin sa kanya. Sa makalaway babalik ulit tayo. Ako na munang bahala rito sa mga kasama natin. Naging sobrang abala namin ng araw na yon sa pagtulong sa mga kababaryo naming nagiba ang mga bahay at sa mga namatayan o nawalan ng mga mahal sa buhay na nakuha ng mga aswang. Marami ring mga sugatan ang tinulungan namin. Pumanig man sa amin o hindi ay tinulungan namin. Naghanda rin ako ng maraming herbal na mga gamot at ginamot ko ang marami. Nang kinahapunan naman ay inasikaso ko kagad ang paghahanda ng ipinangako kong herbal na langis na tatalo sa mga aswang gamit ang pinakamahalagang sangkap na ikmuhay. Ang ilan ay itinanim ko sa aking bakuran. Si Kiko naman na noon ay nakauwi na rin galing kay Mang Kanor ay naghanda rin ng mga magagamit naming sandata laban sa mga aswang na inaasahan naming dadalas na ang pagsalakay sa baryo. Gumawa siya ng maraming sibat na gawa sa kawayan, mga latigong baging ng makabuhay, mga pangsilo na gawa rin sa kawayan at kung ano-ano pa. Tulong-tulong ang lahat ng mga kasama namin, ano pat masaya ang lahat sa paggawa. Matapos namang maihanda ang lahat, ay ipinatipon ko sa kanila ang mga nagawa nilang sandata. Ngayong nakagawa na ako ng herbal na langis na gawa sa ikmuhay, ngayon naman ay papahira natin ito. Tiyak na bawat aswang na masusugatan ng mga sandatang to ay hihina at mas madaling patayin. Bibigyan ko rin ng bawat isa sa inyo ng langis ng ikmuhay. Ang amoy nito ay mabisang pantaboy ng mga aswang. Magsisilbi rin ninyong proteksyon ito. Kaya ugaliin yung magpahid dito sa gabi. Ang langis ding ito ay dinasalan ko at eksklusibong para lang sa atin. Hindi sila magiging mabisa sa mga pumanig kay Gadon. Magiging mabisa lang ito kapag pumanig sila sa atin o kahit sa mga gustong pumanig pero takot kay Gadon. Kuya, paano pala kapag nabigyan nila ng ganyan si Gadon? Posible bang makopya niya ang paggawa niyan? Hindi, imposible yun, Kiko. Ang mutyang ikmuhay ay hindi kailanman gagana sa sino mang may maitim na budi na katulad ni Gadon. Narinig niyo yun, mga kasama? Kaya maswerte kayo na si Kuya Nando ang pinili ninyo. Kung si Gadon ay wala kayong ganitong proteksyon na matatanggap. Kaya hikayatin din niyo ang iba na lumipat sa atin para sila rin ay maprotektahan at hindi mapahamak kapag sumalakay ulit ang mga aswang. Palihim lang yung gawin yon para hindi sila pag-initan ni Gadon. Kayo na rin para hindi niya kayo pag-initan. Nang sumunod na gabi ay sumalakay nga ulit ang mga aswang. Nang mapaharap kami sa mga ito ay nasaksiyan namin kung gaano sila kababangis
at kaliliksi. Tama lamang na nakagawa kagad ako ng langis ng ikmuhay. Kaya naman ay hindi kami gaanong nahirapan sa pakikipaglaban sa kanila. Sa harip ay natakot pa ang mga ito at nagsiatras. Pero pagdating sa grupo ni Nagadon, marami ang nalapa sa kanila. Nang kinaumagahan nga ay galit na sumugod na naman ang grupo ni Nagadon sa amin. Hoy, Nando! Anong ginawa mo? At marami ang nalapa sa amin. Pero sa inyo ay niwala man lang nasugatan. Nakita niyo na mga kasama? Talagang kakampi nila ang mga aswang. Kaya wala man lang nalapa o nasugatan sa kanila. Mas tayo ang pinuntirya. Kaya sugurin niyo sila at patayin! Pero biglang nagsipanig sa amin ang ilan sa mga kasama ni Gadon sa halip na sugurin kami. Galit na galit ang mga itong pinagsalitaan si Gadon na kung hindi raw sa herbal na langis na ipinamahagi sa kanila ng ilang kakampi namin ay baka nalapa na rin sila. Kaya paano raw nila kami susugurin kung nakatulong daw kami sa kanila? Mga traidor kayo! Pagbabayaran ninyo ang ginawa niyong ito. Ikaw rin, Nando. At kayong lahat na kumampi sa kanya. Magbabayad kayong lahat. Ginagalit niyo ako, ha? Pwes, humanda kayong lahat sa gagawin ko. Nang sumunod na gabi, ay muling sumalakay ang mga aswang sa Baryo Enebro. Mas lalong bumangis at lumiksi ang mga aswang. Pero kahit na anong gawin nila, ay hindi pa rin nila maiwasan ang talab ng makapangyarihan naming langis ng ikmuhay. Amoy pa lang nito ay iwas na sila. Nanggigigil talaga sila sa amin, pero wala silang gaanong magawa. Hanggang sa nagsalita ang isa sa kanila. Ayon dito, ay kailangan daw nilang ipaalam sa pinuno nila ang bagay na nakapipigil sa kanila na matalo kami. Kaya humanda raw kami kapag pati ang pinuno nila ay sumama na sa pagsalakay. Asa pa kayong mga salot kayo? Kahit isama pa ninyo ang pinuno ninyo, hindi nyo kami matatalo. Nakagawa na kami ng pinakamabisang herbal na langis. Natatalo sa inyo, mga nek-nek nyo. Umatras ang mga aswang. Nang kinaumagahan ay muling sumugod sa grupo namin ang grupo ni Nagadon at astang nagmamayabang. Ano, Nando? Tignan mo. Wala nang nalapa sa amin. Sa inyo siguro ay meron. Mukha mo, Gadon. Bakit? May nakikita ka bang nalapa sa amin? Tignan mo naman. Kompleto pa rin kami. Kahit isang may galos nga ay wala kami. Bakit? Ano bang ipinagmamayabang mo, ha? Tignan natin kung hanggang saan ang aabuti ng ipinagmamalaki yung herbal na langis. Kami, hindi na namin kailangan yan. Baka pa nga, sambahin pa kami ng mga aswang eh. Ginamit mo ba ang kaalaman mo sa itim na kapangyarihan, Hagadon? Sabihin mo! Eh kung oo, bakit anong pakialam mo? Eh di gamitin mo rin yun sa'yo. Binabalaan kita, Gadon. Huwag mong subukang kumampi sa mga aswang gamit ang itim na kapangyarihan. Dahil ikaw at ang mga kakampi mo rin na mapapahamak bandang huli. Huwag mo silang idamay sa kaibangan mo. Ikaw ang hibang. Ikaw itong umaas ng pinakamagaling dito sa baryo eh. Saka wag na wag mo kung tuturuan ang dapat kong gawin. Alam kong ginagawa ko, Nando. O baka natatakot ka lang na maungusan kita. Kung sa bagay, wala pala akong dapat ungusan. Dahil una pa lang, ay ako na talaga ang nakakaangat sa ating dalawa. Iyon na ang lahat ng kayabangan mo, Gadon. Pero hindi ako makakapayag na idamay mo mga kumampi sa'yo. Kayong mga kumampi sa Gadon na yan, mag-isip-isip na kayo. Ipapahamak niya lang kayo kung mali ang paggamit niya ng itim na kapangyarihan. Natitiyak ko, madadamay kayo. Dahil sa mga sinabi kong yon, ay nabawasan na naman ang mga kakampi ni Gadon. Nagsilipat na naman ang iba sa panig namin, dahilan para mangunot na naman ang ilong ni Gadon sa galit.
Mga traidor na naman! Ito na ang huling may pagtatraidor sa akin. Lahat ng hindi ko kakampi ay malalagot sa akin mamayang gabi. Itaga nyo yan sa kukote nyo. Pasensyahan na lang tayo. Pasensyahan? Pasensyahan mong mukha mo ganon. Utot mo kulay pink. Mga kasama, tara na. Maganda na tayo. Tignan lang natin kung uubra pa sila sa mga sasalakay ng mga aswang mamayang gabi. Makikita nila. Nang makaalis na ang grupo ni Nagadon, ay tinipon ko rin ang grupo namin at sinabihan ko ang bawat isa ng mga dapat ihanda. Inutusan ko rin ang iba na gumawa pa ng maraming herbal na langis na gawa sa ikmuhay. Naituro ko na rin kasi sa kanila yon. Dinasalan ko na lang bago sumapit ang gabi. Makaraan ay kinausap ko naman si Kiko nang may maalala ko. Kiko, ikalawang araw na ba ngayon? Simula na magpunta tayo sa kuweba ni Mang Kanor. Nako, pangatlong araw na yata ngayon kuya. Kailangan nga pala natin siyang balikan. Tamang-tama. Malalaman din natin kung ano talaga ang binabalak ni Gadon. Pati yung tungkol sa atin ay malalaman na rin natin. Baka sakaling makadagdag sa kahandaan natin para mamayang gabi. Tama ka. Humanda ka na. At pupuntahan na natin ngayon si Mang Kanor. Sabihan mo na lang ang mga kaanak mo, nakakampi natin, na sila na muna ang bahala habang wala tayo rito. Matapos ngang masabihan ni Kiko ang ilang kaanak niya, ay nagmadali na kagad kaming puntahan si Mang Kanor sa gubat. Siyempre, ay nagdala rin kami ng langis ng ikmuhay para sa matandang ermitanyo. Nagpahid na rin kami para walang aswang na mga has na sumunod sa amin kung meron man. Bungad pa lang ng kuweba ay namataan na kagad namin si Mang Kanor. Inaabangan na rin pala nito kami. Halatang hindi ito mapakali. Nang makita nga kaming paparating, ay agad kami nitong nilapitan habang palinga-linga sa paligid. Kaagad niya kaming inakay papasok sa kuweba nang masigurong walang nakasunod sa amin. Bakit naman ngayon lang kayo bumalik? Kahapon ko pa kayo hinihintay. Akala ko ay hindi na kayo nakaalala. Napakasaba pa naman ng mga nakita ko sa aking bisyon. Pasensya na po kayo, Mang Kanor. Sadyang naging sobrang abala lang po kami nito mga nagdaang araw. Dumalas po ang pagsalakay ng mga aswang. 2 gabi na, nagigil sila palagi na para bang gusto nilang ubusin ang lahat ng tao sa baryo. Idagdag pa po ang pagiging masyadong kupal ni Gadon. Nahati ang baryo namin sa pagitan niya at ako. Gadon Sulpicio na yon. Napakasama ng nakita ko na may kinalaman sa kanya. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa itim na kapangyarihan at nakipagmamutihan sa pinuno ng mga aswang na si Teryo. Sinasabi ko na nga ba't gumamit ng itim na kapangyarihan ng Gadon na yun eh. Delikado po mga kababaryo naming umanib sa kanila. Ama ka, nalaman kong balak niyang isa-isang ialay ang mga kumampi sa kanya at gawing mga aswang na rin. Si Gadon naman ay pinangakuan ni Teryo na gagawin ding isang aswang na ang ranggo ay kasunod lang ng pinuno. Gagawin niyang makapangyarihang aswang ang siraulong yon. Yun lang ho ba ang nakita niyo sa kanya? Ikaw ang pinanggigigilan niyang talunin, Nando. Balak niyang ikulong ka at pahirapan hanggang sa ibunyag mo sa kanya ang lahat ng sikreto mo bilang isang albularyo. Pati ang iba mo pa raw na itinatagong mga kakayahan. Hindi kanya kagad papatayin. Pahihirapan ka hanggang sa makuha niya lahat ng sikreto mo. Ang hayop na yon. Napakaswapang at makasarili. Gusto niya, sa kanya ang lahat. Hindi siya kailanman magtatagumpay na makuha sa akin ang lahat ng nalalaman at kakayahan ko. Hindi kailanman nagtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Mang Kanor, ano pa ho mga nakita niyo sa inyong bisyon? Nalaman ko na sa pamamagitan ni Gadon na ang mga aswang pala na sumalakay sa baryo natin ay nanggaling sa angkan na isinumpa ng isa nating kababaryo. Alam mo ba kung sino ang sumumpa sa kanila?
kung kaya naging mga aswang sila. Sino ho? Ang lolo mismo ng asawa mo. Ngayon ay alam ko na kung bakit halos wala nang natira sa angkan ng asawa mo. Orihinal na plano ni Teryo ay ang magiganti lang sa angkan ng asawa mo. Pero ngayon ay plano na rin niyang gawing aswang ang buong baryo. Napakasama talaga. Angkan din po ba ng Sulpicio ang Teryo na yon na pinuno ng mga aswang? Hindi. Barkos si Teryo. Pero kamag-anak pa rin ng mga Sulpicio. Ho? Paano po namin matatalo ang Teryo na yun, Mang Kanor? Saka ano po pala ang mga nakita niyong bisyon tungkol po sa amin ni Kiko? Ang nakita kong mangyayari sa inyo ay matatalo kayo. Bakit, ika nyo? Ha? At bakit naman po kami matatalo? Saka, sa paanong paraan naman po? Pupuntiryahin nila ang mga kahinaan ninyong dalawa. Kaya para manalo kayo, ay ang kahinaan ninyong dalawa ang tutukan nyo. Ikaw, Nando, ay ang pagiging pilantod mo ang sasamantalahin nila. Ikaw naman, Kiko, ay ang pagiging mainitin mo ng ulo. Hindi kayo dapat magpadalos-dalos. Hindi rin kayo pwedeng magpakampante dahil may herbal na langis na kayo na talagang mabisa laban sa kanila. Saka imposible naman pong basta na lang nila kaming malapitan dahil sa langis ng ikmuay. Hindi nila kami matatalo ng ganun-ganun lang. Oo, tama ka. Hindi nila kayo basta-basta matatalo kung gagawan nyo ng magandang remedyo ang kahinaan nyo. Kailangan ninyo ng estratehiya o teknik. At siya nga pala, may isang bagay pa pala akong hindi nasasabi sa inyo. Ano po yun, Mang Kanor? Sabihin nyo lang po lahat at pakikinggan po namin ang lahat ng payo ninyo. Alam ko kung paano nyo mas madaling matatalo si Teryo. Ay hindi pala. Hindi pala nyo siya kailangan talunin. Ang mas kailangan ay ang pasukuin nyo siya. Pasukuin? Paano po pasukuin? At bakit kailangan po namin siyang pasukuin? May isa kayong pinakaalas maliban pa sa langis ng ikmuay. Akin na pala ang langis ng ikmuay na ibinibigay mo sa akin, Nando. May ritual tayong kailangan gawin sa langis na yan. Saka hindi ba? At maalam ka rin sa maikang itim, Nando. Oo. Kailangan ko po bang gamitin ng maikang itim? Sa pagkakataong ito ay oo, dahil kailangan. Isa pa, ay ginamit din ni Gadon ang nalalaman niya sa maikang itim. Kailangan din natin siya makontra sa tulong mo. Paano pong gagawin natin? Iniabot ko kay Mang Kanor ang isang bote ng langis ng ikmuay. Pagkatapos ay kumuha ulit siya ng mangkok ng bao, ng nyog at tiyok na bato. Binuhusan niya ng sapat lang na dami ng langis ang mangkok. Gamit naman ang batong tiyok ay gumuhit siya ng bilog sa tapyas na bato. Sa loob ng bilog ay gumuhit naman siya ng kung ano-anong hugis na hindi ko maintindihan kung ano. Anong gagawin niyo, Mang Kanor? Kakausapin natin sa pamamagitan ng itim na mahika mo, si Teryo. Susubukan natin siyang takutin o kaya ay basta mag-isip kayo ng tusong paraan. Bago ko simulan na palitawin siya sa mangkok ng langis, ay pag-usapan natin kung anong katusuan ang gagamitin natin. Alam ko na, Mang Kanor, kung ano ang gagawin natin pakiusap. Magkukunwari tayong susuko sa kanila sa kondisyong hindi na nila sasalakayin pa ang inebro. Ngunit napailing si Mang Kanor sa naisip kong yon. Hindi uubra kay Teryo yan, Nando. Hindi siya maniniwalang susuko tayo sa kanya. Mag-isip pa kayo ng iba. Matanong ko nga pala, Mang Kanor. Sabi nga ninyo, ay isinumpa pala sila, kaya sila naging aswang. Baka naman po, gusto rin nilang makabalik sa normal. Kaya desperado silang mandamay na lang, kaya hahawaan na nila ang buong baryo. Tama ka, Kiko. Siguro ay isang pangako na tatanggalin natin ang bisa ng sumpa sa kanila, ang makakapagpasuko sa kanila. Kaya lang, paano nga ba natin maaalis ang bisa ng sumpa sa kanila? Yun ang malaking tanong. Aha! Ngayon ay alam ko na ang kahulugan ng bisyon na nakita ko
na may kinalaman sa ikmuhay. Alam ko na rin kung bakit lumitaw ito sa kagubatan. Ang ikmuhay ang susi para mapasuko natin sila, Nando. Hindi siya basta lumitaw lang. Parang nakatadhana ang paglitaw ng ikmuhay. Yan po ay hiniling po talaga ni Kuya Nando sa palalangin niya. Kaya nasabi ninyong itinadhana. Ganun pala. Pero nakakatuwa na akmang-akma ang mga pagkakataon. Kung sa bagay, ang paglitaw nito ay nangangahulugan ng hustisya para sa mga kaluluwa ng mga nabiktima ni Teryo. Talagang naglalaan din ng Panginoong Diyos ng katarungan. Napakabuti talaga ng Diyos. O siya, humanda na kayo at kakausapin na natin si Teryo. At sinimulan na ngang umusal ng orasyon ni Mang Kanor. Habang umuusal siya, ay isinasabay ko naman ang pagpapagana ng itim na kapangyarihan. Umusal din ako ng orasyon hanggang sa luminaw ang langis sa mangkok at unti-unting lumitaw ang balbas saradong muka ng isang matanda. Puro uban na rin ang buwaghag nitong buhok. Malalalim ang malalaking mga mata at nangingitim ang balat. Nasaan yung tao ito at wala pa saan yung aswang? Agad na nagdilat ng kanyang mga mata si Mang Kanor nang marinig niyang agad na nagsalita ang matanda sa bisyon. Aba, sino kang pagas kang gumagambala sa lakbay diwa ko? Ano ang kailangan mo sa akin? Ako si Kanor, na isang ermitanyo. Gusto kitang makausap, kaya ginagambala ko ang lakbay diwa mo. Kanor, ikaw pala. Alam ko ang kasaysayan ng buhay mo. Bakit tinitiis mong mamuhay ng mag-isa sa kuweba mo? Kung pwede ka naman tuluyan na lang na sumama sa amin ng mga aswang. Total, ay pinagbibintangan ka rin namang isa kang aswang, hindi ba? Hindi! Hindi ako tanga para tumulad sa naging kapalaran ninyo. Narito ako para pasukin kayo ng mga kauri mo. Pasukin? Nahihibang ka ba, tandang hukluban? Ngayon pa ba na nakikinita-kinita ko na kaya-kaya namin gawing aswang ang lahat ng mga taga-Inebro? May hawak kaming may alam sa mahikang itim at hindi na kami mapipigilan pa. Pero may langis ng ikmuhay ang mga taga-baryo. Matatalo lang kayo, panigurado. Langis ng ikmuhay? Sinungaling katanda. Walang ganong sinasabi sa akin si Gadon. Pwes, kausapin mo katulad ni Gadon na isa ring albularyo. Mas magaling pa siya kaysa kay Gadon. Heto siya. Ako naman ang ipinaharap ni Mang Kanor sa mangkok ng langis kung saan kitang-kita ko ang muka ni Teryo na nakaismid. Ikaw? Ikaw ang asawa ni Leonida nang lolo ay sumumpa sa amin, kaya kami naging aswang. Buhay ka pa palang demonyo ka. Oo, ako nga to, Teryo. Ako si Nando. Ako ang albularyong humiling sa Diyos na bigyan ako ng ikmuhay para talunin kayo. Hindi mo pa pala nababalitaan ang tungkol sa mabagsik na langis ng ikmuhay. Inilihim ba ito sa inyo ni Gadon? Yan ay kasinungalingan lang. Hindi ako naniniwalang nakahanap kayo ng ikmuhay, sapagkat ang halamang yun ay napakabihirang makita. Hindi niyo ako maluloko. Alam mo ba kung bakit nakakausap ka namin ngayon? Bakit? Bakit nga ba nakakausap niyo ako sa lakbay diwa ko? Dahil mismo sa langis ng ikmuhay at sa kaalaman ko sa itim na kapangyarihan. Itong isang botelya ng ikmuhay. Tignan mo. Hindi ba't ganito ang kulay ng langis ng ikmuhay? Anak dag! Ang Gadon na yun! Mukhang pinaglilihiman pa yata ako. Pero hindi. Hindi pa rin ako naniniwala. Saka kahit totoo pa yan, lalabanan pa rin namin kayo. Malakas ang itim na mahika ni Gadon. Sigurado kung may paraan
para makontra ang bisa ng langis na yan. Paano kung wala kayong magawang paraan? Sige nga. Imposible yun. Hindi ba namin alam ang mga kahinaan ninyo? Hindi ko rin ba alam na isa ka lang na pilantod? Madali lang kitang madudurog sa mga kamay ko ngayong sasapit ng gabi. Kakargahan ako mamaya ni Gadon ng kapangyarihang itim. Pero marunong din ako ng itim na mahika. At isasanib ko rin to sa langis ng ikmuhay. Hindi ka ba natatakot? Hindi mo ako basta-basta matatakot sa mga paganyan-ganyan mo, pilantod. Kaya humanda kayo sa akin mamayang gabi. Lahat ng taga-Inebro ay yayang gawin namin. Gagawin kong baryo ng mga aswang, ang buong baryo Inebro. Matanong pala kita, Teryo. Huwag ka munang tumawa dyan. Paano? Kung may pag-asa pa na maalis ang sumpa sa inyo, posible ba na babalik ka sa pagiging tao? Ha? Wala nang pag-asa pa na makabalik kami sa dati. Naubos na rin namin ang angka ng asawa mo. Bakit? May paraan ka ba? Kung sabihin kong meron, kaso, di ka naman naniniwala eh. Kung papipiliin ka, sa pagitan ng kamatayan mo bilang isang aswang ngayong gabi at ang patuloy ka mabuhay dahil aalisin ko ang bisa ng sumpa sa tuno ng langis ng ikmuhay, ano ang pipiliin mo? Sandaling natahimik si Teryo, halatang napapaisip at halata ring alam ko kung ano ang mas pipiliin niya base sa galaw ng kanyang katawan at ekspresyon ng kanyang muka. Wala ka ng pakialam sa kung anong pipiliin ko. Basta, sasalakay kami mamayang gabi. Ikaw na pilantod ang unang-una kong lalapain. Makikita mo! Teka. Tungkol pala kay Gadon. Totoo bang gagawin mo siyang kasunod mo lang sa ranggo bilang isang aswang? Pues binabalaan kita. Napaka-inggitero ng Gadon na yon. Hindi yung kontento na pangalawa lang siya sa'yo. Ako mismo ay tinatalo-talo niya bilang pinakamagaling na albularyo. Hindi malabong balingan ka rin niya at ibagsak ka. Hindi ako ang pinakamabagsik mong kalaban, kundi ang Gadon na yon. Muling natigilan at nag-isip ang pinuno ng mga aswang na si Teryo. Nakairap pa ito sa akin na parang naniniyak kung totoo ba ang sinasabi ko o hindi. Pero biglang may naisip akong sa tingin ko ay malalaro ko ang isip niya. Ang bagal mo naman mag-isip, Teryo. At dahil mabagal ka, hindi na ako makapaghintay sa sagot mo. Lumusob kayo kung lulusob kayo. Basta, nabalaan ko na kayo. At hindi kita basta tinatakot lang. Ang totoo ay may konsiderasyon pa nga akong ibinigay sa'yo. Pero kung magmamatigas ka, itutuloy ko pa rin ang paghihiganti sa'yo at sa mga kampon mong isinumpang mga aswang. O siya, isasara na namin ang pakikipag-ugnayan sa'yo kung wala ka nang sasabihin. At umakto na nga akong sisenyasan si Mang Kanor para isara ang ugnayan sa Lakbay Diwa. Pero bigla naman kaming pinigilan ni Teryo. Sandali lang, sandali! May sasabihin pa pala ako. Humugot muna ng malalim na hininga si Teryo at tinignan ako ng matiim sa mga mata. Sige, susuko na kami. Sa tatlong kondisyon pala. At anong mga kondisyon yun, Aber? Una, tulad ng sinabi mo, ay tulungan mo kaming makalaya sa sumpa. Hindi naman talaga namin ito ginusto. At gusto pa rin namin makabalik sa pagiging normal na tao. Kung marami man kaming nalapa sa baryo, yun ay dahil sa desperasyon lang namin. Dahil hindi naman namin maatim na mananatili kaming ganito habang buhay. Sawa na kami sa paglapa ng mga tao. Pero manghihina naman kami kung ititigil namin ang pag-inom ng dugo at pagkain ng laman ng tao. Hindi problema yan, Teryo. Sa tulong ng langis ng ikmuhay,
ay madali lang maalis ang bisa ng sumpa. Pero para magkabisa, ay kailangan totoo at taimtim na gusto ninyong manumbalik. Hindi tatalab ang pagpapawalang bisa kung ayaw naman ninyong talikuran ng pagkaaswang. Importanteng masabihan mo ang mga kakampon mo sa bagay na yan. Oo, sasabihan ko talaga sila. Pero para mas maniwala sila, ay magpapadala ko riyan sa inyo ng isa bilang sample. Kung mapapawalang bisa nga talaga ninyo ang sumpa, ay mas madali ko na lang silang mahihikayat. Tama, maganda nga yan. Ngayon, ano pa ang dalawang kondisyon mo? Ikalawang kondisyon, patatawarin ninyo kami sa mga nagawa namin pagsalakay sa baryo at sa pambibiktima namin. Tanggapin nyo kaming muli at kalimutan na ang nakaraan. Saka gagawin din namin ang lahat para makabawi sa mga pamilya ng mga nabiktima namin. Ngayon, ay nakikita kong may kabutihan naman pala sa loob ninyo. Talagang naging masama lang kayo dahil sa sumpa. Huwag kang mag-alala, Teryo. Sasabihan ko ang mga kababaryo ko tungkol dyan. Ang ikatlong kondisyon mo pala, ano naman ito? Ang ikatlo ay may kinalaman kay Gadon. Ang totoo ay alam ko ang klase ng kanyang pagkatao. Pumayag lang ako kahit alam kong may iba pa siyang plano laban din sa akin. Dahil alam kong magagamit ko rin siya. Sapalaran lang ang pakikipagkampihan ko sa kanya dahil sa kanyang mahikang itim. Ano ang balak mong gawin natin sa kanya? May plano rin palang pagiganti si Teryo kay Gadon. May nalaman kaming hindi namin alam tungkol sa angkan ni Gadon. May atraso rin pala ang angkan nito sa angkan ni Teryo na hindi rin pala alam ni Gadon. Kawawang Gadon. Ako ang unang-unang tutuya sa kanya. Sasasapitin niya ngayong kinagabihan. Matapos namin mapag-usapan, ang plano namin ni Teryo ay isinara na namin ni Mang Kanor ang ugnayang lakbay diwa sa tulong ng bisyon. Hay, salamat. Mabuti naman. At wala na pala tayong gaanong aalalahaning pagsalakay ng mga aswang mamaya. Mapapakiusapan naman pala ang pinuno ng mga aswang, Kuya Nando eh. Saka marami akong nalaman sa kasaysayan ng mga tao sa baryo natin. Pero wag pa rin tayo magpakampante, Nando, Kiko. Medyo pag-alinlangan pa rin natin ang mga sinabi ni Teryo. Tandaan nyo, tuso ang mga aswang. Pero hindi sila likas na aswang dati, Mang Kanor. Dati silang tao at may damdamin pa rin katulad natin. Ramdam na ramdam ko kanina ang katapatan ng mga sinabi niya. Pati ang langis ng ikmuhay ay nakita niyo naman kanina na medyo nagliliwanag habang kausap natin siya kanina. Nagliliwanag nga ba? Parang hindi ko napansin kanina dahil nakatutok ako kay Teryo. Oo, Mang Kanor. Nagliliwanag po talaga. Kitang-kita ko rin po. Aba, senyalis nga yun na tapat at sinasabi sa atin ni Teryo. Kung ganun nga, ay may dahilan naman pala para maging kampante tayo. Kaya lang, ay may isa pa rin tayong problema. Si Gadon at ang paggamit niya ng itim na mahika. Kaya tama lang na hindi dapat ipaalam ni Teryo kay Gadon ang plano natin. Huwag sanang mabulilyaso. Paano po, Mang Kanor? Babalik na po kami sa baryo ngayon, ha? Babalikan na lang namin ulit kayo kapag ayos na po ang lahat. Sige, babalitaan namin kayo kagad. Sige mga iyo, pagpalain nawa kayo ng Diyos sa lalakarin nyo. Ang tagumpay nyo ay magiging tagumpay ko rin. Nang nasa baryo na ulit kami ni Kiko, ay inihanda ko na kagad ang kailangan para sa pagpapawalang bisa ng sumpa sa mga kampo ni Teryo. Siyempre, ay sa tulong ng langis ng ikmuhay. Nagsagawa ako ng ilang ritual gamit din ang kaalaman ko sa itim na kapangyarihan. Matapos ko naman maihanda ang panibagong langis na pantanggal ng sumpa, bandang mga 3:00 ay may dumating na 2 estranghero at hinahanap ako. Palihim akong kinausap na pag-alaman kong sila na pala
ang ipinadala ni Teryo para sampulan ng bisa ng bagong gawa kong langis. Sumunod kayo sa akin sa silid ko at isasagawa na natin ang mga kailangan na proseso. Siyempre ay isinama ko rin sa silid si Kiko na pati una kong sinabihan na protektahan ako kung sakaling may mangyaring masama. Nakahanda na ang mga kailangan kung sakali. Una muna, para makasigurong mga aswang nga ang mga ipinadala ni Teryo, ay ipinagapos ko sila kay Kiko at sinabihan silang ipakita muna sa amin ang kanilang anyong aswang. Ipinasara ko pa nga ang bintana ng silid para dumilim at para makapag-anyong aswang sila. Pinatulo ko rin ang dugo ko sa pamamagitan ng paglaslas sa palad ko. Nang matiyak kong mga aswang nga sila, ay sinimulan ko na ang ritual habang nasa anyong aswang sila. At naging matagumpay naman ang ritual. Kaagad silang nanumbalik sa pagiging normal. Ngunit hindi ko na sila pinabalik sa kanilang kuta. Ipinakita ko na lang sila kay Teryo sa pamamagitan ng pakikipag-usap dito sa Lakbay Diwa na tulad ng itinuro sa amin ni Mang Kanor. At sumapit na ngang muli ang gabi. Ang inaasam namin ay wala ng mga aswang nasasalakay sa baryo, pero may sumalakay pa rin at talagang sumama pa ang kanilang pinunong si Teryo. Nang makaharap ko si Teryo, ay sisitahin ko sana siya sa hindi pagsunod sa plano namin. Pero sinenyasan niya ako na huwag maingay at itinuro ang direksyon kung saan naroon ang grupo ni Nagadon. Nakuha ko naman ang ibig niyang mangyari, kaya sa halip ay sumama pa kami sa kanila sa paglusob sa kampo ni Nagadon. Nang makita naman kami ni Gadon, ay takang-taka ito at halatang nagpipigil ng galit. Teryo, anong ibig sabihin nito? Bakit kasama mo ang pinantod na yan at ang lahat niyang mga kasama? Bakit hindi niyo pa sila nilalapa? Patayin niyo na sila! Hehehe. O ano ka ngayon, Gadon? Pink talaga ang kulay ng utot mo. At mukhang may hahalik sa ingro ni Kuya Nando. Anong pinagsasasabi mong uhuging bata ka? Baka nagkakamali ka. Magkakampi kami ni Teryo at ng mga aswang. Pwes, mag-anyong aswang ka muna Gadon sa harap ko at sumumpa ka sa buong baryo na hindi ka na muling babalik sa pagiging normal na tao. Kung magagawa mo yun, ay lalapain ko ang lahat ng mga narito sa baryo at yayanggawin ko ang lahat. Yun lang ba? Madali lang yan. Ikaw Nandong Pilantod at ikaw Kikong Matching. Panoorin nyo ang pagbabagong anyo ko. Isa na akong malakas na aswang dahil nayanggaw na rin ako ni Teryo. Ngayong gabi ay ako mismo ang lalapa sa inyong dalawa. Kaharap ng lahat ay tuluyan ngang nag-anyong aswang si Gadon. Napakapangit ng naging itsura nito. Nagmukhang unggoy na aswang dahil puro balahibo. Ngayon ay sambitin mo na ang sugpa na hindi ka na kailanman babalik sa pagiging normal na tao. Ipagsigawan mo! Makinig kayo lahat! Ngayong gabi ay isinusumpa kong mananatili akong isang aswang. Nasasalakay sa baryong ito hanggat sa maging aswang na rin ang lahat dito. Gagawin namin baryo ng mga aswang, ang Baryo Inebro! Ngayon ay lumapit ka naman sa akin, Gadon. Kailangan pa nating magsandugo sa harap ng lahat at pagkatapos ay sisimulan na natin ang pagsalakay sa kanila. Pero sandali lang, bakit di mo pa ipinapahuli ang Nando at Kiko Matching na yan, Teryo? Makikipagsandugo lang ako sa'yo kung igagapos muna natin sila sa harap ko. Tinunod naman yun ni Teryo at nagkunwari naman kami ni Kiko na pumalag. Ano ngayon, Kiko Matching? Sino ngayon ang pink ang utot sa atin? Mukha mo! Pero ikaw naman ngayon ang literal na mukhang matching. Hindi ka nakakatawang kutol lupa ka.
Pero kayong dalawa ay katapusan nyo na ngayong gabi. Ako naman, konti na lang, ay magiging pinuno na rin ng mga aswang. Narinig ni Teryo ang sinabing yun ni Gadon at palihim nitong minataan ng matalim na tingin si Gadon. Pagkaraan ay pasimpleng kumumpas sa mga alalay nitong aswang ang pinuno. Inilabas ng mga ito ang tinatagong mga lubid at mabilis na pinagtulungang sunggaban at iginapos ng maigpit si Gadon. Gulat naman ito habang tinatangkang pumalag at habang nakatingin sa amin ni Kiko na noon ay sinimulan namang kaming kalagan ng mga kasamahan ni Teryo. Teryo, anong ibig sabihin nito? Bakit niyo ako ginagapos? At ang dalawang yan, bakit niyo pinakakawalan? Pwes, manood ka sa magaganap na sandugo sa pagitan ko at ni Nando. Bukan ka naman, Teryo. Bakit ka makikipagsandugo sa pinantod na yan? Tayo magsasandugo! Sana. Pero nagbago ang isip ko. Ngayong gabi ay sumusuko na ako at lahat kaming mga sinumpang aswang. Susuko na kami kay Nando. Alam mo ba kung bakit? At bakit? Sige nga! Dahil aalisin niya na ang sumpa sa amin at babalik na kayo muli sa pagiging normal na tao. Pero ikaw, dahil sumumpa ka na, ay di ka na makakabalik kahit kailan. Yan ang napapala ng katulad mong inggitero at gustong lahat ay nasa'yo. Suwapang ka kasi. Ano? Gadong Matsing? Hindi sa'yo ang huling halakhak. Sa amin ang huling halakhak. Pakinggan mo tong malutong kong halakhak. Mga anak ng pusa kayo. Pinagkaisahan niyo akong lukuhin. Pagbabayarin ko kayong lahat. Si Raulo, sa tingin mo, makakatakas ka pa ngayong nakagapos ka na? Ikaw ang tropeyo namin ngayong gabi. Ikaw ang nag-iisang aswang na susunugin namin ngayong gabi. Pakawalan niyo ako. Pagwawawakwakin ko ang mga katawan niyo. Sinusumpa ko. Mamatay man ako. Ay hindi ko kayo patatahimikan. Ngunit hindi ko na hinintay na makasambit pa ng sumpa si Gadon. Mabilis ko siyang nilapitan at pinukpok ko nang nakita kong 2x2. Sa lakas ng pagkakapukpok ko sa kanya ay nawalan siya ng malay. Agad ko namang inutusan si Kiko na busalan at talian ang bibig nito. Nang gabing yon ay natuldukan ang pagsalakay ng mga aswang sa Inebro. Nang gabi ring yon ay sabay-sabay kong ginawa ang ritual para pawalang bisa ang sumpa kina Teryo sa tulong ng bagong langis na ginawa ko. Siyempre ay nagdiwang ang buong baryo dahil sa wakas ay wala ng salot na mga aswang na sasalakay. Naganap ang lubusang kapatawaran sa mga taga-baryo kina Teryo. Naging masaya ang lahat. Samantala ay maraming aral naman ang natutunan ng lahat sa kapalarang sinapit ni Gadon. Isa siyang suwapang, makasarili at likas na masamang nilalang na hindi dapat tularan. Isang nilalang na masahol pa sa mga aswang. Si Mang Kanor naman, kalaunan ay nakabalik na rin sa baryo at malaya ng nakakapamuhay muli at hindi na bilang isang ermitanyo. May natutunan din ang lahat sa kanya, ang pagtitiis. Kahit nag-iisa, ay umaasa pa rin na magbabago ang kanyang kapalaran. Naghintay lang siya at patuloy na nanalig sa may kapal. At hindi naman siya binigo ng ating Poong May Kapal. Ang pagiging ganid at inggitero ay unti-unting sumisira hindi lamang sa ating sariling pagkatao, kundi pati sa ating ginagawa at sa buong pamayanan na ating ginagalawan. Kapag hindi tayo marunong makontento sa kung ano ang meron tayo, nagiging bulag tayo
sa mga biyayang ipinagkaloob ng Panginoon at sa halip na linangin at paghusayin ang mga ito para sa ikabubuti ng sambayanan, nagiging sanhi pa tayo ng pagkakawatak-watak, inggitan at pagkasira ng ugnayan. Ang ganitong puso ay madaling mahulog sa masasamang gawain at mas malapit sa kampon ng kadiliman. Ngunit kung pipiliin nating magpasalamat, magpatawad at pagyamanin ang mga biyayang tinanggap natin, nagiging daluyan tayo ng liwanag at kabutihan. Ang pagpapatawad ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata laban sa kadiliman, sapagkat kahit ano pang kasamaan ang pumasok sa ating buhay, hindi ito kailanman mananaig sa liwanag na nagmumula sa Panginoong Diyos. Sa pagpili ng kabutihan, pagiging kontento at pagpapatawad tayo ay nagiging kasangkapan hindi ng pagkawasak, kundi ng pag-asa at pagbabago para sa bawat isa. Sabi nga sa Roma, Kabanata 12, Talata 21, huwag kayong padadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, at sana ay may natutunan po kayong aral. Pagpalain nawa kayo ng puong may kapal.